panibagong kaalaman naman ang ating matututuhan. Narito ako upang gabayan kayo sa asignaturang Filipino. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Teacher Mads, ang aking pangalan. Tiyak kayo'y may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin asignaturang Filipino. Kaya mga bata, nakahanda na ba kayo? Atin ang sisimulan ang pag-aaral sa asignaturang Filipino na kung saan kayo ay tiyak matututo. Sa tuwing ikaw ay nagkukwento, napapansin mo ba kung ano ang salitang ginagamit mo o tinutukoy mo? Sa araling ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pantukoy. Ang pantukoy ay katagang ginagamit sa pagtukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang pantukoy ay isang bahagi ng pananalita na may mahalagang tungkulin sa pagbibigay linaw sa pangungusap. Ito ang nagpapakita kung ang tinutukoy ay tiyak o hindi tiyak. Kapag ginamit ang tiyak na pantukoy gaya ng ang, si, o kay, nangangahulugan ito na may particular na tao, bagay, o hayop na pinag-uusapan. Halimbawa, ang bata ay naglalaro. Malinaw na may isang particular na bata na kilala o tinutukoy sa sitwasyon. Mayroon tayong dalawang uri ng pantukoy. Ang una ay pantukoy na pambalana. Ang pantukoy na pambalana o tinatawag ding common noun sa Ingles ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay kadalasang nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa, ang babae ay umiiyak. Ito ay pantukoy na pang-isahan. Ang mga puno ay natumba. Ito ay tumutukoy naman sa pantukoy na maramihan. Dumako naman tayo sa isa pang uri ng pantukoy. Ito ang pantangi. Ang pantukoy na pantangi o tinatawag din nating proper noun sa Ingles ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, at iba pa. Ito naman ay kadalasang nagsisimula sa malaking letra. Halimbawa, si Maria ay nadapa. Ito ay tumutukoy sa pantanging pang-isahan. Sina Juan at Pedro ay naglalaro. Ito naman ay tumutukoy sa maramihan. Tandaan, ginagamit ang pantukoy na ang para sa pangalang pambalana at si, ni, kay para sa pangalang pantangi kung isa lamang ang tinutukoy nito. Bakit nga ba mahalaga ang pantukoy? Magaling! Mahalaga ang paggamit ng pantukoy upang maiwasan natin ang kalituhan at makapagbigay tayo ng mas maayos at mas malinaw na mensahe sa ating kausap at maging sa ating pagsulat. Tumutulong ito sa tamang pagkilala sa mga paksa ng pangungusap at nagpapadali sa pag-unawa sa konteksto ng komunikasyon. Binabati ko kayo mga bata sapagkat mahusay ninyong natutuhan ang ating aralin sa araw na ito. Tunay ngang ipinamalas ninyo ang galing ng isang kabataan